ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa ngayon sa may Visayas, Mindanao at Palawan. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Nadulot naman ng easterlies at mga localized thunderstorms. Ulitong namataan sa layong 2,895 kilometers east of Central Luzon. Mababa naman yung tsansa nito na maging bagyo in the next 24 hours, ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito in the next 5 days. Magandang balita naman dahil ayon sa Pag-asa ay walang low pressure area o bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngunit ayon sa pinaka-latest update ng Pag-asa ay hindi inaalis ang posibilidad na may mabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o sa may eastern part ng extreme northern Luzon by Thursday or Friday. At kung mabuong ang low pressure area na ito, hindi rin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito ngayong weekend. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, consistent pa rin na may posibleng sama ng panahon o low pressure area ang mabuo sa eastern part ng extreme northern Luzon at kalaunay lalakas bilang bagyo ngayong weekend. Sa ngayon ay posibleng kumilos ito papalapit sa may extreme northern Luzon. Ngunit posible pa ang mga pagbabago sa mga susunod na araw. At kung sakaling matuloy ito, ang susunod na pangalan ng bagyo na gagamitin ng Pag-asa ay Bagyong Julian. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Eastern and Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Palawan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Bicol Region at Quezon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabubuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 o 2 oras, kaya naman mag-ingat sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin